Masakit man sa aking kalooban na isa ako sa pinili ni Mama na magplano sa magaganap na kasalan ni Nika at ni Kuya Enzo. Ngunit wala akong magagawa kundi sundin ang kanyang kahilingan at malaki ang utang na loob ko sa mag-asawa. Kung ano man ang ipag-uutos nila, ay taos-puso ko itong susundin. Nicole, ano sa tingin mo ang bagay na wedding gown na susuotin ko? Alam kong inaasar ako ni Nika mula nung kaarawan niya na niyakap ko si Kuya Enzo ay mas lalo niya akong sinusungitan. Madalas pinaparinggan niya pa ako ng mas masasakit na salita na kesyo ampun lang ako at sampid lamang sa kanilang pamilya. Lahat ng yun ay nilunok ko. Kung hindi lang kina Mama at Papa, matagal na siguro akong umalis sa mansyon. Ayoko lang bansa ganilang wala akong utang na loob na pinaaral nila ako at binihisan. Tapos lalayasan ko lang sila dahil lang sa walang modo niyang anak. Ewan at sa nito nagmana. Kung tutuusin, mukhang siyang ampon sa bahay na to. Ang sama ng ugali niya. Hindi ako ganong klaseng tao na hindi tumatanaw ng utang na loob. Hoy, Nicole, bingi ka ba? Asik ni Nika sa akin. Narinig kita, Nika. Hindi mo na ako pwedeng sigawan pa. Himutok ko habang tinitingnan ang wedding planner para sa pagpaplano ng kanilang kasal. Oh, I see. Alam ko naman na nasasaktan ka dahil may pagtingin ka kay Enzo. But sorry not sorry, Nicole, dahil hanggang tingin ka na lang sa amin ng kuya-kuyahan mo. Inirapan niya pa ako. Hindi na ako nakatiis at tinapon sa kanya ang maliit na libro na naglalaman para sa planong kasalan nila. Mas mabuti pa siguro, Nika. Ikaw na lang ang magplano. Total, ikaw naman ang kakasal, di ba? Kaysa naman nandito ka sa harapan ko. Walang magawa kundi asarin ako. O ayan, para magkasilbi ka naman at hindi ako palagi nakikita mong pagdiskitahan. Itinapon ko sa kanyang harapan na libro dahil sa inis ko at umalis sa kanyang harapan. Tinawag niya pa ako, ngunit hindi ko na siya nilingon. Hoy, Nicole, come back here. Isusumbong talaga kita kay Mami sa inaasal mo ngayon. Nicole! Ngunit patuloy lang ako sa paglalakad at dumiretso na sa aking pinagtatrabahuhan. Tinawagan ko na lang si Belen, isa sa matalik kong kaibigan. Ano, nag-away na naman ba kayo ng bastos mong kapakapatid? Saan niya? Ewan ko, Belen, bakit mainit ang dugo niya sa akin? Wika ko na may lungkot sa boses. Hayaan mo na. Mas maganda ka kasi, kaya inggit sa iyo ang bruha. Tawa pa niya sa kabilang linya. Nagkwentuhan na lamang kami ng kahit ano para makalimutan ko lang ang sakit sa aking dibdib na nararamdaman ngayon. Enzo POB. I was sitting in swivel chair here in my office. Kanina pang nakapikit. Mula na magkita kami ulit sa party, naging balisa na ako. Hindi ko maintindihan. She just one of those people I've forgotten for a long time. It's been 10 years since I dropped her off at the terminal. Umiiyak na ayaw mahiwalay sa akin noon. May pinagsamahan din naman kami. Kahit maikling panahon lamang iyon. We were just teens back then. Binatilyo pa lamang ako nang ipasok ni Daddy sa kumbento kasabay ni Lucas. Kaming dalawa palagi ang namamalengke dahil sa lahat ng ampon doon, siya lamang ay may potensyal na alam halos lahat ng gawaing bahay. Now, she's totally different. Napakislot ako nang maalala ang huli naming halikan sa kaarawan ni Nika. I can't imagine na doon ko siya makikitang muli at ang isiping inampun pala siya ng isa sa mga business partners ng kumpanya namin na may pinakamalaking share sa aming kumpanya, ang mas nagpapagulo sa akin. Dugyot pa ito noon, although in her younger age 10, 11, I don't know what her exact age at that time. Nang nasa kumbento pa kami, I felt that she has a special feelings towards me. Up until now, sa klase ng kanyang titig, alam kong may special pa rin itong pagtingin sa akin. Ang usapan namin noon, babalikan ko siya sa mga nag-ampon sa kanya. Ngunit nalaman ko na lamang na nadisgrasya ang mga nag-ampon dito at nailipat daw ang kanyang kustudiya sa iba. Kung gayon, sa pamilya Valdez na ilipat ang kanyang kustudiya. Kaya isang beses lamang akong bumalik doon sa unang pinag-ampunan niya at mula noon,
hindi na ako nagka-interest pa dahil wala na ako naging balita pa sa kanya. At nagtagal na rin ako sa ibang bansa dahil sa kinasangkutan ni Lucas at Isabela noon, kaya pati ako dinamay ni Dad. Ngunit mas pinili ko ang magpabalik-balik dito sa bansang Pilipinas kaysa manatili doon sa ibang bansa. At ngayon, nagkita ulit kami. Hindi ko malilimutan ang bansag ko sa kanya. But she now stunning. Marahil dahil mayaman ang umampon sa kanya, kaya nagbago din ang kanyang postura. I admit, nabigla ako nang makita ko siyang tumatakbo papunta sa akin. I have no strange feeling to her when she embraced me tightly. Ramdam kong siya yon dahil siya lang naman ang tumatawag sa akin ng kuya. Even Isabella never called me that way. Tanging si Nicole lamang. Her body looks captivating. Kahit ako, nadarang nang makita ko ang katawan niya na umiindayog sa gitna ng entablado, nagsasayaw ng pole dancing. Nicole has a gorgeous body na kahit sinong kalalakihan ay matatakam itong tikman. And I couldn't help back watching her dancing na halos lahat ng mga kalalakihan parang mga ulol na nagsisigawan. Hanggang ngayon, her scent is so overwhelming. Shit, napahilamos ako sa aking mukha. Ngunit ang isiping mas mahalaga sa akin ang pakikipag-alyansa sa mga magulang ni Nika kaysa nararamdaman kong kakaiba ngayon. That's why, mas lalo ko pang makukuha ang loob ng aking ama. Hindi ako makakapayag na si Lucas, ang kapatid ko sa ama, ang siyang magwawagi sa aming laban. Dad told us na kung sino ang may malaking pasok na pera sa kumpanya, 70% ng kayamanan namin ay mapupunta sa isa sa amin ni Lucas. At hindi ako makakapayag na mapasa kanya yon. That bastard. Sila ng ina niya ang rason kung bakit naging miserable ang buhay namin ni mama noon. Dahil mas pinili sila ni Dad at kami ni Mami ang naiwan sa ere. At dahil sa buwisit na matandang Galvez na lolo namin na ama ni Daddy, ayaw nito ang aking ina dahil sa hikahos naming buhay noon. Ambisyoso ang matandang Galvez at pabor sa kanyang ina ni Lucas dahil may mana itong jewelry shop na nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil tuso ang matandang Galvez, buti nga at namatay ito. Dahil kung buhay pa siguro ang matanda, tiyak ko kontrolin niya ang buhay namin. And I totally couldn't agree for that. Kung hindi magiging pabor sa akin ang sitwasyon, he can't manipulate us right away. Ganung alam namin ni Lucas ang laro sa mundo ng negosyo. You need to be smart so that your competitors don't overtake you in a business. Mas pinalugo pa ng matanda ang pag-aari ng ina ni Lucas. Kaya hanggang ngayon, namamayagpag ang apelyido Galvez sa larangan ng mga iba't ibang negosyo sa buong Pilipinas. Kaya nang mamatay ang ina ni Lucas, agad kaming kinuha ni Dad at tinira sa mansyon nila. Una palang tapa ko sa mansyon, ramdam ko na ang kanyang paninibugho hanggang sa lumaki kaming magkapatid na may tunggalian. Rivalry is normal between me and Lucas at kahit noon kay Isabela na siyang gustong gusto ko ay nauwi na rin kami sa labanan. And now, Nika, I will use her. Ang pakasalan siya is my biggest advantage para makuha ko ang loob ng aking ama at ibigay sa akin ang 70% share ng buo naming negosyo. May smiled wide. Lucas, sa akin pa rin ang huling halakhak. My dear brother, ilang araw na lang at maiikasal na kami ni Nika. At mas lalo pa kitang pababagsakin. Naputo lang aking malalim na pag-iisip nang biglang nag-ring ang aking cellphone. Nakita ko ang pangalan ni Nika. Wala naman akong interes sa babaeng ito sa kadahilan ng siya ang aking alas ay kailangan kong magpanggap para mapadali ko lahat ng aking plano. Yes, hello Nika. Hindi ko pinahalata sa kanya na wala akong interes na kausapin siya. Han, hi. Did you miss me? Malambing ang kanyang boses sa kabilang linya. Of course, I miss you. Pag akong tawa, but deep in my mind, I don't want to talk to this woman. Kahit idikit pa nito ang katawan sa akin, hindi man lang ako titigasan. Bullshit. Wala sa sarili akong napamura na pinagtaka niya sa kabilang linya. Han, may kaaway ka ba? Pagtataka niya. No sorry Nika. Naging busy lang. Pagsisinungaling ko. By the way, why are you calling?
May problema ba sa gaganaping kasalan? Tell me so that I can manage and arrange the... No, Han. Nothing. Walang problema. Ipapaalala ko lang sa'yo yung promise mo sa akin, remember? Saan niya? Promise? What promise? Kunot noo kong tugon sa kanya. Han, you promised me to visit me one of these days. Gosh, nakalimutan mo agad? Pagtatampo niya. Oh, yeah. I'm sorry. I forgot it because of my busy schedule. Pero ang totoo, wala talaga akong naaalala na pinangakuan ko siya. Tomorrow, be ready. I'll be there at 7 o'clock. Gabi ako pupunta dyan. Enzo, son, hindi mo ba kukumustahin ang kapatid mo sa Albay? Tanong ni Daddy habang kumakain kami. What for? Walang interes kong sagot sa kanya. Nabala sa paghiwa ng aking steak. Lucas phoned me yesterday. You know what? Doon din pala nagtuturo si Isabella. Remember that kid? Pagkabanggit pa lang ni Daddy sa pangalan ni Isabella, napahinto ako sa pagkain at pinagmasdan siya. What about Isabella? Seryoso kong tanong sa aking ama. Yun nga, small word sa kanilang dalawa. Parang kailan lang na nahuli natin silang dalawa noon sa kubo. At tinulungan pa talaga ito ni Tunying, ang dati nating trabahador. Iiling-iling niyang sabi na hindi makapaniwala nang nagkita sila muli. And what's your plan now? Naging seryoso ang aking mukha na humarap kay Daddy. Margot was there, so there's no fear para mag-alala ako sa future niya. Si Margot ang nararapat sa kapatid mo at hindi ang isang katulad lamang ng batang yon. Tumahimik ako sa kanyang sinabi at nag-isip. Alam kong si Margot ang gusto ng aking ama para kay Lucas. Kaya nung nalaman niya ang immoral na ginawa nila noon sa kubo, ay hindi ito nagpatumpik-tumpik pa. Sinalakay niya agad ang dalawa, kasama ang Madre Superiora at ako. Nahuli talaga namin ito sa akto, hudyat ng paghiwalay nila ng landas. Gaano ba kalaki ang sakop ng paaralang pinamahala mo sa kanya, Dad? Patay mali siya kung tanong. Of course, son, malaki. Hindi ko naman pagkaka-interesan siguro yun kung maliit lang ang espasyo, di ba? At may katabing area sa university na kung gusto mo, pwede mong tayuan ang mga dormitories para pagkaperahan. How about my suggestion, son? Sa sinabi ni Dad, nabuo ang aking ideya na pumunta ako sa Albay. This is interesting. Bulong ko. Lalo na't nandoon si Isabella. Nakikita ko na ang himutok ni Lucas kapag nakita niyo ako doon. Alam ko namang patay na patay ito kay Isabella at kahit nandyan pa si Margot na fiancé niya, wala itong pakaalam. Kapag si Isabella na ang usapan, magkukumahog agad ito. After the wedding, Dad, pupunta agad ako doon. Pinal kong desisyon na ikinatuwa ng aking ama. That's good decision, Enzo. Tumayo na ako at nagpaalam na muna kay Daddy. Mamayang gabi ang usapan namin ni Nika. Ayokong biguin ito, lalo na't malapit na ang aming kasal. Next week, gaganapin ang engagement party and the game has just begun. Pabor na pabor sa akin ang pagkakataon nga naman. Makukuha ko ang 70% share ng aming mga negosyo at bonus pa na masisilayan kong muli si Isabella na mas ikakagalit ni Lucas. Tinungo ko ang parking area sa aming mansyon na may malademonyong ngiti sa aking labi. Dumating ako ng eksaktong 7:00 sa bahay ni Nanika. Inayos ko muna ang aking sarili. Of course, bait-baitan sa harap niya. That woman is not my type. Kung hindi lang nakasalalay dito ang inaasam ko na ako ang magiging hari ng Galvez Empire, hinding-hindi ko siya pag-aaksayahan ng panahon. Good evening po, Sir Enzo. Sinalubong ako ng katiwala nila sa mansyon. Nilibot ko pa ang aking paningin. Alam ko kung sino ang hinahanap ng aking mga mata. Ngunit mukha agad ni Nika ang bumalandra sa aking harapan. Han, glad you're not late. Masaya niyang bati sa akin. Here for you. Walang pagsidla ng kanyang tuwa nang makita ang bitbit kong bulaklak para sa kanya. Come to the kitchen, Han. Naghihintay sina Mami at Daddy. Pagak na tawa lang ang aking naging tugon sa kanya. Hinawakan niya pa ako sa braso, papunta sa kanilang hapagkainan.
Enzo, how are you? Masayang bati ng kanyang ina. Hello tita, hello tito. Am I late for the dinner? No, sakto lang naman. Iginiya pa niya ako sa aking upuan. Tulad kanina, sa una kong apak ng kanilang mansyon, pasimple kong inilibot ang aking mga mata, ngunit mukhang wala dito sa hapagkainan ang nais kong makita. Manang Tindeng, dumating na ba si Nicole? Dinig kong tanong ni Mrs. Valdez sa kanilang katulong. Hindi ako nagpahalata na interesado ako sa kanyang tanong. Opo, kanina pa po, hinatid po siya ni Sir Manolo. Nagpanting ang aking tenga sa narinig mula sa kanilang katulong na inhatid siya ng lalaki. Hay nako, mukhang sila na yata ni Manolo. Masayang saad ng kanilang ina sa sinabi niya at tila wala sa sarili kong padabog na binitawan ng bitbit kong spoon at fork na ikinalingon nilang lahat. Oh, I'm sorry. Hingin pa umanhin ko sa kanila na hindi ko mawari kung bakit biglang dumilim ang aking paningin sa aking narinig mula kay Mrs. Valdez. Hinatid daw ng isang lalaki na nagngangalang Manolo. Huminga ako ng malalim at ibinalik sa normal ang aking wisyo. Han, favorite mo daw ito sabi ni dad mo. Tumango lamang ako at hilaw ng nginitian si Nika. Hanggang ngayon, nandito pa rin sa aking isipan ang sinabi ng kanyang ina tungkol kay Nicole at sa kasama nitong lalaki. If you don't mind, Mrs. Valdez, kumusta si Nicole dito sa inyo? Formal kong tanong sa kanila. Pinagmasdan niya na muna si Nika bago niya sinagot ang aking katanungan. Mabuting bata si Nicole, Enzo. Matulungin at masipag. Ang pag-ampon namin sa kanya ay bagay na hindi namin pinagsisisihan. Ngiti niyang pahayag, ngunit biglang sumabat sa usapan si Nika. Han, will you please let's change the topic? Pag-usapan natin ang nalalapit nating kasal, not other people na wala dito. Himutok niya. Sinimula ng kanyang mga magulang ang usapan tungkol sa gaganapin naming kasalan. Nakinig lamang ako at sumang-ayon sa lahat ng suhestyon ng mag-asawa. Ang mahalaga lang sa akin ay ang pakikipag-alyansa nila sa amin dahil sa napakalaking halaga ng proyekto na aming gagawin na makakatulong pa lalo sa aming mga negosyo na mas mapalago pa ito. Ilang oras din ang aming naging usapan nang makapagdesisyon si Nika na isama niya ako sa kanyang silid dahil ipapakita niya ang disenyo ng napili niyang wedding gown. Hindi ako nag-atubiling sumama sa kanya. Alam kong nasa itaas ang hinahanap ng aking mga mata mula kanina pa. Han, sana magustuhan mo ang napili kong gown sa kasal natin. Excited na saad ni Nika. I'm not interested on her wedding gown. Mas interesado akong hanapin kung nasang silid si Nicole. Han, hey, are you listening? Pagtataka ni Nika. Oh, yes, I'm listening, Nika. Anyway, I like the interior design of your room. Pag-iba ko ng usapan, pero ang totoo, kanina ko pa minamanmanan ang paligid. Yes, Han, maganda talaga. Ako ang pumili ng disenyo na to. No worries, mas pagagandahin ko pa sa magiging bahay natin. Pumulupot pa ito sa aking leeg nang may makarinig kaming kalabog sa kabilang silid. Lihim akong napangiti. At last, I found my target. Nagpaalam agad ako kay Nika. Hindi na ako nagpahatid sa kanya sa baba. Mabuti naman at sumang-ayon ito at baka maintera pa ang aking plano kung sakaling sumama pa ito. Dahan-dahan ang aking mga hakbang. Pinapakiramdaman ko muna ang paligid. Nasa kanilang silid na rin ang mag-asawang Valdez hanggang sa nakarating na ako sa silid kung saan dinig ko ang kalabog kanina. I knocked the door once but she didn't respond yet. Then twice, dinig ko na ang mga hakbang paparito sa pintuan. And then, umawang na ang pintuan. Manang Tindeng, di ba sabi ko sa'yo? Nabigla siya nang masilayan ako sa kanyang harapan na nakatitig lamang sa kanyang kabuuan na nababalot lamang ng manipis na telang pantulog na kulay pula. Kuya Enzo, anong ginagawa mo rito? Balisa pa niyang saad sa aking harapan. Visiting you. Why? Nicole, don't you want to see me? Walang pag-aalilangan akong pumasok sa kanyang silid at inilak ang pintuan.
Ramdam ko pa ang kanyang pagkataranta sa aking biglaang pagpasok nang walang pahintulot sa kanya. Kuya Enzo, paabante ako naglalakad, papunta sa kanya, habang pasulong naman siya. Don't call me kuya. Nicole, we're not teens anymore and we're not blood related. Paalala ko sa kanya. Noon, walang anuman sa akin na tawagin niya akong kuya. Ngunit ngayon ay hindi ko na nagugustuhan, lalo na at nakaramdam ako na may sumisibol akong pagnanasa sa kanya mula nung party na natikman ko ang labi niya at nahawakan ko ang kanyang malulusog na dibdib. Mas gusto ko pa itong tikman na ilang gabi ding hindi ako pinatulog. Tinitigan ko siya at mas lalo pa akong lumapit sa gawin niya. Anong binabalok mo kuya? Garalgal ang kanyang boses na nagtataka sa balak kong gawin sa kanya. You ask what I am planning to do with you now? Huh? I smirk watching her with confusion on her face. Be my bed warmer, Nicole. Yun ang binabala kong gawin sa'yo ngayon. Nicole, POV. Nabigla ako nang makita si Kuya Enzo sa labas ng pintuan na nakatayo. Akala ko ay umuwi na ito, kaya hindi ako lumabas ng kwarto kanina. At pagdating ko galing sa trabaho, ay dumiretso na ako sa silid. Nalaman ko galing kay Manang Tinding na bisita ito sa mansyon. Mas masasaktan lang ako sa tuwing makikita silang dalawa ni Nika sa silid kainan. Kuya Enzo, anong ginagawa mo rito? Pagtataka ko, mas napaurong pa ako dahil pumasok ito sa aking silid na wala man lang paalam at inilak niya ang pintuan. Be my bed warmer, Nicole. Yun ang gusto kong mangyari sa atin ngayon. Napatda ako sa kanyang mga banat. Hindi ko akalaing papasok ang ganyang bagay sa kanyang isipan. Kuya, nahihibang ka na ba? Ikakasal ka na kay Nika. Tapos gusto mong may mangyari sa atin? Hasik kong saad dahil hindi ko nagustuhan ang kanyang mga sinasabi na gusto niyang gawin akong parausan. Why you thought I didn't know that since we were in the convent, you had a feelings for me. Now, this is the time na matutupad ng pangarap mo sa akin, Nicole. Walang atubili niyang saad. Hindi ko akalain na magiging prangka ito ngayon. Kuya, mali itong mga iniisip mo. Hindi ito tama. Paliwanag ko. Hindi man lihim sa kanyang aking pagkagusto noon. Ayoko namang umabot sa ganito na sila ni Nika ang ikakasal. Tapos ito ang gusto niyang mangyari sa aming dalawa. Sa ating dalawa lang to, Nicole. No one knows, except us. Ilabas lang natin ang init ng ating katawan. Aatras pa sana ako, ngunit nahilan niya na ang aking bewang. Kuya, ayoko. Lumabas ka na sa kwarto ko, please. Hindi ko lubos maisip na gagawin ito sa akin ni Kuya Enzo. Tinitigan niya lamang ako na may pagnanasa sa kanyang mga mata at mabilis niya akong kinuyumos ng halik. Kuya, pagpupumiglas ko, ngunit napakalakas ng kanyang mga bisig na yumakap sa aking katawan. Kinagat at silipsip ni Kuya Enzo ang aking labi, dahilan upang maibok ako ito. Hanggang ang aking pagtutol sa plano sanang gawin niya sa akin ay mas dumarang. Unti-unti akong sinaniban ng makamundong pagnanasa kasama siya sa aking silid. Halos tumirik na ang aking mga mata. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa 10 taong naghiwalay ako sa kanya. Sa isang iglap nangyari ang ganitong bagay sa amin nang hindi ko inaasahan. Enzo, POV. Ilang beses kong pinagsawaan ang kanyang katawan. Halos mag-umaga na nang napagdesisyonan kong lumabas ng kanyang silid. Kuya Enzo, mali itong ginawa natin. Paano kung malaman ni na mama at papa ang pagtataksil ko kay Nika? Maluhaluhang saad niya. Shh! Lihim natin to, Nicole. Hinalikan ko siya sa kanyang labi at tumayo na. Dinampot ang aking mga damit na nagkalat pa sa sahig at mabilis na nagbihis. Kuya, baka mahuli ka nila na nasa loob ka pa ng bahay. Pag-aalala niya. Tumayo siya, takip lamang ang kumot sa kanyang katawan. Binuksan niya ang silid at sinilip ang labas. Pinakiramdaman niya na muna ang labas bago siya sumenyas na palabasin ako. Sinamahan niya pa akong bumaba sa sala na nakabalot lamang ng kumot at binuksan ang pintuan,
Ngunit bago pa ako umalis, nilimas ko muna ang kanyang dibdib. Kuya please, tama na, umalis ka na. Para kaming magnanakaw na takot mahuli sa aming kapangasan. I'm leaving, pumanig ka na sa taas. Saad ko, inayos ko muna ang kumot ng kanyang katawan bago ko siya iniwan at nakalabas na ng gate. Buti na lang, dito ka sa labas ng mansyon ng mga Valdez na ipark ang aking sasakyan at hindi nila namalayan na ngayon pa lang ako nakalabas ng mansyon.